Pagpasok ni Madison sa opisina, ganoon na lamang ang gulat niya sa naabotang komosyon. Natataranta ang mga empleyado at may mga nagdarasal na. Anong nangyayari? Tanong niya sa kasamahan at nilapag ang gamit sa kanyang mesa. Nagtatanggal na naman ng mga empleyado si Sir. Sumbong nito sa kanya. Hindi na kayo nasanay kay Sir Giovanni. Alam niyo na dapat na tuwing Friday Biyernes Santo ang budnon. Dapat sa panahong yun kayo nagsisipag at nagpapakitang gilas para imbes na demotion, promotion ang makuha nyo. Naiiling niyang sabi sa mga to. Mabuti na lang dumating ka na, Miss Maddie. Kanina ka pa hinahanap ni Sir. Wika ng isa pang empleyado. Sige, pupuntahan ko na siya bago pa maubos ang empleyado sa floor na to. Sekretarya si Madison ni Sir Giovanni, ang lalaking pinaglihi ata sa ampalaya at sama ng loob. Kahit minsan ay hindi niya ito nakitang ngumiti. At laging masama ang tingin sa lahat. Nasanay na lang siya sa ugali nitong mas maarte pa sa babae at mas malala pa sa mga matatandang dalaga na nagme-menopause. He's untouchable and perfectionist. Walang pakialam sa ibang tao sa paligid. Basta ginusto, dapat masunod. Si Gio ang pumalit sa ama nito bilang CEO ng Montevilla Group of Company. May iba't iba silang business at ang pinakamalaki nilang negosyo ay Electronic Device Manufacturing Company at appliances manufacturing. Meron din silang insurance company, shipping company, at mga resort sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Linggo-linggo na lang talagang may nasisisante sa kumpanya na yon dahil kay Sir Giovanni. Ayaw kasi nito ng palpak sa trabaho. Bumukas ang opisina ng boss at lumabas roon ang assistant na si Hailey. Bakas ang taranta sa mukha nito at agad siyang nilapitan nang makita nito. Kanina ka pa hinahanap ni Sir Gio. Bilisan mo nang pumasok sa loob. Bago pa siya makahuma ay itinulak na siya nito papasok sa opisina. Sir, hinahanap niyo raw ako? Sabi niya nang makapasok ng tuluyan sa silid. You're useless. Is this how you work? F***ing nonsense. Sigaw ng lalaki sa katawagan nito sa telepono. Tumikhim si Madison para makuha ang atensyon nito. Lumingon to sa kanya na nakakunot ang noo. Isa ka pa. Bakit ngayon ka lang? Sita nito sa kanya. Ngumiti si Madison kahit na hindi na maipinta ang mukha ng boss niya. Inutusan niyo po akong ihatid ang client kanina, sir. Tinitigan siya ng matalim ng lalaki bago bumuntong hininga at biglang nagbago ang galit na itsura. Oo nga pala. Maupo ka muna, Madison. May sasabihin ako. Malumanay nitong utos. Mabilis na sinunod ni Madison ng lalaki. Pansin niya agad na may kinakaharap itong problema base sa pagkakakunot ng noon nito. Kilalang-kilala na niya ang lalaki dahil 5 taon na rin siyang nagtatrabaho dito. Workaholic din ito. Hindi nakataka-taka kung bakit hindi nagtatagal ang mga relasyon nito dahil doon. I want to propose something. Panimula ni Sir Giovanni na ikinalaki ng mata niya. Propose, sir? Mag-aasawa ka na po? Gulat niyang sambit. Maaari bang patapusin mo muna ako, Madison? Ay, pasensya na, sir. Like I said, I want to propose something to you. If you don't mind, let me ask you something. May boyfriend ka ba? Ha? Sir, ano po bang proposal ang tinutukoy niyo na kailangan niyo pang malaman ang status ko? Pagtataka niya. Mahirap mong sagutin ang tanong ko, Madison. Naiinip nitong tanong. Oo nga naman. Wala po akong boyfriend, sir. That's good. I want to offer you something, Madison. Kapalit ng 1 buwang vacation leave with pay. Maaari ka bang magpanggap na girlfriend ko? Girlfriend mo, sir? Oo, girlfriend ko. Sa loob ng 100 days. Magpapanggap kang girlfriend ko. Pagkatapos nun saka kita papayagan na mag-leave. Pero, girlfriend mo, sir? Bakit ako? Bakit hindi ikaw? You're fit for the job. Matagal ka na nagtatrabaho sa akin pero kahit kailan hindi ka nagbakasyon. Paano ako magbabakasyon, sir? Ang dami niyong pinapagawa sa akin. Madalas ka pa may pa-out of town meeting at ako ang parati mong dinadala. So nagre-reklamo ka na. Hindi ka ba masaya sa sinasahod mo? I pay you with lots of benefits. Is this what you're always thinking whenever I bring you around with me? Natikom ni Madison ang bibig sa sinabi ni Sir Giovanni. Hindi naman po, sir. Sinasabi ko lang na na sobrang busy ka po at ayaw ko rin namang magbakasyon. Come on, Madison. Ayaw mo ba ng 1 buong bakasyon? With pay? Pagkakataon mo na to. Grab this once-in-a-lifetime opportunity.
Pwede ko bang pag-isipan muna, sir? Medyo nabigla po ako. Sekretarya lang ako. Hindi tayo bagay at ayoko rin magkaroon ng mali siya sa pagitan natin. Walang mali siya. You just have to act like my girlfriend outside her work. Kapag narito na tayo sa loob, empleyado pa rin kita at boss mo pa rin ako. Pwede ko bang malaman kung bakit mo po ito ginagawa, sir? Ngumiti ang lalaki ng misteryoso. Malalaman mo rin kapag pumayag ka na. Tulala si Madison nang lumabas ng opisina. Tila wala siya sa sarili habang naglalakad papunta sa kanyang mesa. Miss Maddie, tinanggal ka rin ba sa trabaho? Bumaling ang tingin ni Madison kay Hailey at kinurot ang pisngi nito. Magugulat ka ba kapag sinabi kong oo? Siyempre naman, Miss Maddie. Malulungkot kami kapag nawala ka sa kumpanya. Ikaw lang ang tanging nakakapagpakalma kay Sir Giovanni. Kapag nawala ka, katapusan na namin. Natawa na lamang siya sa exaggerated nitong sinabi. Huwag kayong mag-alala. Importante ang role ko sa buhay ni Sir Giovanni. Hindi niya ako tatanggalin sa trabaho. Hinaplos niya ang buhok nito. Nakahinga ng maluwag si Maddie at ang mga empleyado. Natigil na rin sa wakas ang pagtanggal ng lalaki ng mga kasamahan niya. Samantala, hindi mapigilang mapatitig ni Giovanni sa papalayong likod ni Madison kanina. Napasandal siya sa kanyang upuan at malalim na napabuntong hininga. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya, at sa lahat ng babaeng aalokin ay ang sekretarya ang napili niya. Hindi niya nais pagsamantalahan ng kabaitan nito, pero ito lamang ang tanging babae na mapagkakatiwalaan niya, both personal and professional lives. Uuwi mula sa ibang bansa ang kanyang lola sa side ng ina. Sigurado siyang may irereto na naman ito sa kanya na babae. Wala siyang panahon sa pakikipagrelasyon ngayong may kalaban siya sa negosyo. Masyadong madumi ang mga kilos nito para lang mapabagsak siya. Naisip ni Giovanni na kunin ang tulong ng kanyang sekretarya para hindi na niya kailangan pang pakisamahan ng ibang babae. Makakabawas din ito ng isipin niya dahil bukod sa masipag ay efficient din naman si Madison sa trabaho nito. Kaya nga tumagal to sa kanya. Tumunog muli ang telepono ng opisina. Sinagot ni Giovanni ang tawag mula sa ina. Son, I will be expecting you and your girlfriend next month, okay? Sure, ma. Pakisabi na rin kay Lola na may iba akong ipapakilala. Kaya wag na siyang magbitbit ng ibang babae at baka magselos pa ang girlfriend ko. Ako na bahala kay Mama. Excited na kaming makilala ang girlfriend mo, anak. I hope this time you're serious. Sige na po, ma. You take care always. Send my regards to Dad. O sige, magpapaalam na ako. Mag-ingat ka rin, anak. I love you. I love you too, ma. Ingat din kayo. Inabot ni Giovanni ang kapeng hinanda ni Madison. Kahit ang pagtimpla ng kape niya ay perpekto na nito. Tama ang timpla at swak sa kanyang panlasa. Alam niyang mapapapayag niya si Madison sa gusto niya, at kung hindi man, marami pa siyang nakahandang plano para rito, hanggang sa wala itong choice kundi ang pumayag rin. Sa sumunod na araw, bitbit ang kape na tinimpla ni Madison, pumasok siya sa loob ng opisina ni Sir Giovanni. Naabutan niya itong nakatayo habang may binabasang papeles. Sir, good morning po. Here is your coffee. Thank you, Maddie. Can you take a seat? Let's talk. Po? Sige po. Umupo siya sa upuang nasa harapan nito. Ayoko madaliin ka sa pagdedesisyon, Maddie. Pero kailangan ko ng sagot mo. If you agree, I can take you somewhere right now to change yourself into Nudo. Ipapakilala na rin kita sa lahat bilang girlfriend ko at ililipat kita ng tirahan. Yung mas malapit kung saan ako kasalukuyang nakatira. May mali ba sa itsura ko para magbago ako ng look, sir? Na-o-offend niyang tanong. No, Maddie. You're perfect, but you need to look more like my girlfriend. Ayoko namang maliitin ka ng ibang tao sa harap ko. You don't want us to be in trouble when I punch someone that insulted you, right? Umiling si Madison. Good. As for the condo, it's a precaution, Maddie. Precaution? Yes. You know my exes. They are a living trouble. Kapag nalaman nila na may bago akong girlfriend, baka iharas ka nila. Ayoko namang mapahama ka na dahil sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko, sir. Hindi naman ako ganun kababa para patulan ng mga ex nyo. I insist. Please, you only have to stay for 3 months. Pagkatapos nun, maaari ka nang bumalik sa bahay mo at hindi kita pipigilan. Magpapanggap lang naman akong girlfriend mo, sir.
Hindi naman siguro tayo darating sa punto na pati pag-acto bilang girlfriend mo ay gagawin ko. You know, kissing and such. Nahihiyang banggit ni Madison sa tanging gumugulo sa isip niya sa nakaraang gabi. Matamang tumitig si Sir Giovanni sa kanya. Mas lalong nag-init ang kanyang pisngi sa ginawa nito. Madison, you know that I'm a gentleman, right? Yes, sir. But I also know that men are pervert. Natatakot lang ako na baka, lumagpas tayo sa linya at nagtaas ng tingin si Madison sa lalaki at nakita ang unti-unting pagsalubong ng kilay nito. Hindi kita pagsasamantalahan. Hindi gagamitin ng kahinaan mo kung yun ang inaalala mo. I believe in consensual relationship, Maddie. Unless you ask me to kiss you, then I won't lay a hand even for a bit. Sorry, sir. Hindi ko naman intensyon na ma-offend kayo. Naninigurado lang po ako. It's okay. Pipirma tayo pareho ng kontrata. Kapag may nalabag ako mga bagay na hindi mo gusto, magbabayad ako ng kahit magkanong danyos. Hindi maganda sa pakiramdam ni Maddie na babayaran siya, pero mas mabuti na rin protektado siya ng batas. May tiwala naman siya sa kanyang boss, at alam niya na hindi ito lalagpas sa linya na iguguhit nilang dalawa. I will always ask your permission before doing something, Maddie. Sana'y klaro tayo sa bagay na yan. I understand, sir. It's a done deal. Kinabukasan, dinala siya ni Giovanni sa isang salon. Gaya ng napagkasunduan nila ay mag-iiba siya ng anyo. Nagkapirmahan na rin sila ng agreement. Sa unang pagkakataon ay niladlad ang mahabang buhok ni Madison na parati lamang nakabon. Ang ganda at haba ng buhok mo, madam. I-treatment natin para mas lumambot. Papuri ng bading na hairstylist. Pwede bang wag ng gupitan? Ano bang pwedeng style sa buhok ko na magmumukha akong ibang tao? Ilang taon ko rin pinahaba ang buhok ko at nakakahinayang kung gugupitan lang. Pwede naman, madam. I-trip na lang natin tapos kulayan. Lalagyan ni kita ng side bangs. Ibinigay ni Madison ang kapalaran ng buhok niya sa hairstylist. Habang inaayusan siya ay may naglilinis naman ng mga kuko niya sa kamay at paa. Ayan, madam. Bagay na bagay sa iyo ang nulok mo. Mas lalo kang bumata. Masayang sabi ng hairstylist at inikot ang kanyang upuan. Ako ba to? Gulat na gulat siya sa kanyang transformasyon. Yes na yes, madam. Maganda ka na. Mas lalo lang kitang pinaganda. Saka hubarin mo na tong salamin mo para makita ang mata mo. You have lovely eyes, dear. Huwag mong itago. Hinabad ng hairstylist ang suot na salamin ni Madison bago niya pa ito mapigilan. Is she done? Narinig ni Madison ang boses ni Giovanni sa kanyang likod. Hinarap niya ang lalaki. Blurred ang paningin niya pero kita pa rin niya kung paano umawang ang bibig nito nang makita siya. Napangiti siya sa reaksyon nito. Yes, sir. Here's your girl. Anang hairstylist. Mukha ka ng tao. Komento nito sa katumikin. Nawala ang ngiti niya at sumimangot. Thank you ha. Naboost mo ng sobrang confidence ko. Mahirap bang sabihin na mas lalo akong gumanda, sir? Sarkastiko niyang sabi. What's with the sir? Don't be dramatic. Oo na, maganda ka na. Tinalikuran siya ng lalaki. Nalukot ang mukha ni Madison at hinabol si Giovanni ng masamang tingin. Kinuha niya ang salamin at sinuot bago ito sundan sa counter na ngayon ay nagbabayad na. Let's eat first. What do you want? Bale walang tanong nito. Seafood. Umasim ang mukha nito. Alam mong allergic ako sa seafood, Maddie. Ako lang naman ang kakain So ano, panonoorin lang kitang kumain? Natigilan siya sa tinura ni Giovanni. Ang nasa isip kasi ni Madison, bibilhan siya nito ng seafood for takeout. Iba pala ang nasa isip ng lalaki. Mukhang balak nito na magsabay sila sa pagkain. Nakakagulat yun dahil yun ang unang beses na magsasabay sila sa pagkain kung nagkataon. Ikaw na lang ang pumili kung saan, sir. I will treat you to my favorite steakhouse. Nakatulala si Madison kay Giovanni, kaya hindi niya napansin ang taong magkakabanggaan niya. Naging maagap si Giovanni at mabilis siyang hinila palapit dito. Nagtama ang kanilang katawan na siyang nagpasinghap sa kanya. Be careful. Oh, bakit mukha kang gulat na gulat? Kunot ang noong tanong ng lalaki. Inayos nito ang kanyang pagkakatayo. Nakagat ni Madison ang labi at nag-iwas ng tingin. Tila yata nag-iba ang tingin niya kay Giovanni. Parang ibang tao ito kung umasta.
O dahil nagpapanggap silang magkarelasyon kaya pakiramdam niya may kakaiba rito. Pagkatapos nilang kumain ng lunch, ay lumibot naman silang dalawa sa iba't ibang shop para bumili ng mga bagong damit. Gusto ko to. Tukoy niya sa kulay itim na turtleneck long sleeve blouse. Masyado kang balot, Maddie. Ito kaya? Kitang-kita kong lazy brang mo rito sa kinauupuan ko. What? Perv. I'm not. I'm just saying the obvious. How about dresses? You will look more feminine. Puro pang opisina naman ang madalas mong kunin. Sa dito ako komportable eh. Dress makes me vulnerable. It looks good on you though. Kunin mo na rin. I like it. Matagal na tinitigan ni Madison ang sarili sa salamin habang suot ang kulay pulang bestida. Mukhang may taste din naman si Giovanni. Napangiti siya sa sarili. Nang mapagod si Madison sa kapipili ng mga damit, ay tumabi na siya sa sofang kinauupuan ng lalaki. Ang hirap mong kasama sa pagsha-shopping. Next time ako na lang ang mamimili. Reklamo niya dito. Halos lahat kasi ng gusto niya ay ayaw ni Gio. Magpasalamat ka na lang. Ikaw lang ang sinamahan ko mag-shopping. It's your privilege. Salamat ng marami ha. Tuwang-tuwa talaga akong mamili ng mga damit. Kahit ang totoo, dahil lang yun sa pabor ng boss ko. Sarkastiko niyang sabi. Ginulo nito ang buhok niya na parang paslit. So ungrateful. Hindi na nakapagtataka na ilang araw pa lang ay kalat na sa opisina nila ang paglabas-labas nila. Ilang araw din siyang laman ng tsismisan. Taas noo lang si Madison sa mga intriga sa kanya. Iniisip na lang niya na pagkatapos ng 3 buwan ay magkakaroon siya ng engranding bakasyon. Ngunit isang araw ay bigla na lamang natigil ang intriga sa kanya ng mga empleyado at nakapagtatakang biglang bumait ang mga ito sa kanya. Ngiting-ngiti na lumapit kay Madison si Hailey. Miss Maddie, ikaw ha? Hindi mo naman sinabi sa amin na kayo pala ni Sir Giovanni. Kaya naman pala napuputol ang sungay ni Sir kapag nariyan ka. Tukso nito sa kanya. At paano mo naman nalaman yan, Hailey? Sinabi ni Sir sa lahat. May natanggap kaming notice mula sa kanya at sinabi niya sa lahat ng empleyado na hindi ka lang niya girlfriend. Fiancé ka rin niya. What? Gulat niyang sambit. Wala yun sa usapan nila ng lalaki. Nagmamadali siyang pumunta sa sariling computer para tignan ang tinutukoy ni Hailey. Walang korap niya yung binasa. To all employees, I hope this message finds you well. I wanted to take a moment to clarify a matter that has been causing some confusion. Madison Enriquez, who has been my secretary for years, is not just a colleague, but also my fiancé. I kindly ask for your understanding and respect regarding our relationship, as personal matters like these are important to us. Let's continue to work together professionally and harmoniously. Thank you for your attention to this matter. CEO Giovanni Montevilla. Yun ang nakasulat sa notice. Grabe, Miss Maddie, nakakakilig. Dapat bang madam na rin ang itawag ko sa inyo? That's funny, Hailey. Huwag mong gagawin yan kundi lagot ka sa akin. Nasa looban ng opisina si Sir? Yes, Miss. Kanina ka pa nga hinihintay. Miss ka na siguro at magic coffee mo. Kinikilig nitong sagot. Nagpaalam siya kay Hailey at nagpupuyos ang loob na hinarap si Giovanni. Ano tong pinakalat mo, Sir Gio? Kailan mo pa ako naging fiancé? Frustrated na pahayag niya. Why? It's only for a show. Show? Wala to sa usapan natin, sir. Sabi mo magpapanggap lang akong girlfriend mo, pero hindi fiancé. Pareho lang naman yun, Maddie. Don't be mad. How about we talk about this over lunch? No, bawiin mo yung sinabi mo. I can't. Look, don't worry about it. Mas mabuti yun para hindi ka napagchismisan. At nga pala, 2 weeks from now, may aalis tayo. Uuwi ang lolo ko mula sa ibang bansa. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Natigilan si Madison sa sinabi ng lalaki. Para sa kanila ba ang pagpapanggap natin to, Sir Giovanni? Yes. Kaya kailangan natin gawin ang lahat para hindi nila tayo mabuko. My parents, they were very sharp. We have to show them that we are really in a relationship and that we are serious. Bukas na bukas, ililipat na kita ng tirahan. Hindi mo naman sinabi agad sa akin na kailangan ko palang imit ang family mo. Paniguradong malalaman nilang nagpapanggap lang tayo. Kinakabahan niyang sambit.
Don't worry. Kaya nga paghahandaan natin to eh. Hindi nila tayo mabubuko. Pangaalo nito sa kanya. Pagkatapos mag-usap tungkol sa gagawin kinabukasan, ay nagkasundo silang magkita na lamang sa condo tower na tinutukoy ni Gio. Awang ang bibig ni Madison nang makita ang mataas na tower. Hila-hila ni Gio ang kanyang maleta at sabay silang naglakad papasok sa gusali. Let's go. Kinuha ni Giovanni ang kanyang palad na ikinapitlag niya. Takang lumingon sa kanyang lalaki. Boy, kailangan nating masanay na magkahawak kamay para hindi magtaka mga magulang ko, Maddie. Wala naman akong sinabi na ayaw ko. Nagiinit ang pisngi niya. Nakarating sila sa unit ng palapag at pinagbuksan siya ni Giovanni ng pinto. Wow, ang laki naman itong unit, sir. Manghang bulalas niya. Lumapit si Madison sa malaking glass wall kung saan tanaw ang buong syudad. Nagningning ang mga mata niya sa nakita. Ang ganda rito. Buti nagustuhan mo. Sa taas na floor nitong sayo ang unit ko. Kapag may kailangan ka, huwag ka mahihiyang puntahan ako. Sige. Dito ang magiging kwarto mo. Binuksan ni Giovanni ang isang kwarto roon. Namanghana naman siya dahil mas malaki pa yun sa apartment niya. May sarili na rin siyang walk-in closet. May isa pang kwarto na mukhang pwedeng gawing guest room. Hindi mo na kailangan maglinis dito, Maddie. May pumupunta naman dito tuwing linggo. You can also do laundry on your own. Or let Manang or caretaker take care of it. Wag na. Marunong naman ako maglaba, maglinis at maghugas ng plato. Kaya ko naman lahat ng gawaing bahay. Lumaki kaya ako sa probinsya at hindi namin kailangan ng katulong dahil kayang-kaya namin magtrabaho. Finlex pa ni Madison ang kanyang braso. That's good to hear. Animo proud na sabi ni Gio. Pagkatapos libutin ang buong unit, umalis din agad si Giovanni. Naligo naman siya at nahiga na sa kanyang kama. Bago siya matulog, hindi niya kinalimutan tumawag sa magulang na lumipat na siya ng tirahan pansamantala. Madalas kasing bumibisita ang mga ito sa kanya nang walang pasabi. Kailan ka ba uuwi, anak? Miss na miss ka na namin. Anang mama niya. Hindi ko pa po alam, mama. Baka after 2 months po, may 1 buwan akong bakasyon. Talaga? Naku, mabuti yan. Huwag puro pagtatrabaho ang atupagin mo, anak. Hindi ka na bumabata. Wala ka bang planong mag-asawa? Kailan mo ba kami bibigyan ng apo ng papa mo? Si mama talaga, oh. Hindi madaling maghanap ng magiging asawa, mama. May qualification din yan. Kaya nga umuwi ka na lang dito sa atin. Yung mga kaklase mo dati, padayan tanong sa akin tungkol sa'yo. Mga wala pa ring asawa. Kung uuwi ka, ay pagbigyan mo ng ligawan ka para makilala sila ng husto kung papasa ba sa'yo. Maayos na ang buhay mo. Asawa na lang talaga ang kulang. Napabuntong hininga na lang si Madison. Sa araw-araw na lang nakatawagan niya ang mga ito, ay bukang bibig ng mga magulang niya na mag-asawa na siya. Sa bagay, kahit sino naman ay mangangamba. 27 na siya pero kahit boyfriend ay wala siya. Hindi naman siya kinakabahan na baka tumanda siyang dalaga. Marami pa namang oras. Isa pa ay naniniwala siya sa kasabihang kusang darating ang tamang tao para sa'yo sa tamang panahon, kahit hindi ka maghanap. Kahit inip na ang mga magulang niya para sa kanya, siya naman ay ayos lang. Intact pa naman siguro ang matres niya. 27 is still young, Madison. Huwag kang mag-alala. Sabi niya sa isip. Sige na po, mama. Good night na. Maaga pa po ang trabaho ko bukas. Paalam na niya sa ina. Lumipas sa mga araw na trabaho lang ang inatupag ni Madison at Giovanni. Hindi yun naging hadlang upang kalimutan nila ang kanilang arrangement. Madalas siyang ihatid sundo ng lalaki at madalas rin silang kumain sa labas upang ipakita sa lahat na growing stronger ang kanilang relasyon. Ang madalas nilang paglabas-labas ay naging dahilan para mas lalo pa nilang makilala ang isa't isa. Napatunayan ni Madison na may taglayang kabutihan si Gio. Panlabas lamang ang pagiging estrikto at terror pag nasa kumpanya, na nauunawaan naman ni Madison dahil sadya namang kailangan yun para magtrabaho ng maayos sa mga empleyado nito. Isang araw ay pinatawag si Madison ng lalaki sa opisina nito. Madison, mag-reserve ka ng table for 2 sa paborito kong restaurant mamayang 7 p.m. Utos nito. Okay, sir. Wear something nice.
Yung binili nating pulang dress last time, pinasuotin mo. Natigilan si Madison sa pag-type sa tablet ng sinasabi nito. Bakit po, sir? Anong bakit? It's a date. Timubok ang kanyang puso at hindi siya agad nakapagsalita. Araw-araw naman nilang ginagawa yun, pero araw-araw pa rin siyang nabibigla. Hindi yata talaga siya masasanay sa ganito, pero inaamin niyang kinikilig siya kahit na napapapanggap lamang ang lahat. Sige, sir. Naunang umuwi si Madison para mag-ayos ng sarili. Ito ang unang beses na mag-aayos siya para sa date nila. Madalas kasing dumidiretso lamang sila sa restaurant na kinakainan nila. Mabilis rin siyang nakarating sa sinabing restaurant. Good evening, ma'am. Do you have any reservation? Yes, it's under Giovanni Montevilla. Sagot niya. This way, ma'am. Taas ang noong naglakad si Madison sa engranding restaurant. Para siyang nakalutang sa ere habang naglalakad. Pakiramdam niya, totoong date yun at talagang gusto nila ni Giovanni ang isa't isa. Tumayo ang lalaki nang makita ang pagdating niya. Pinaghila siya nito ng upuan. Thanks, Gio. Nginitian siya ng matamis ng binata. Let's order now, shall we? Kinuha ni Madison ang menu na nasa ibabaw ng mesa. Sinilip niya mula sa menu ang lalaki. May kakaiba kasi rito na hindi niya mawari. Nang tumingin to sa kanya ay mabilis niyang ibinalik sa menu ang tingin. May napili ka na ba, Maddie? Tumango siya at sinabi rito ang napili niya. Nang makaalis ang waiter, hindi na niya nabigilan pang magtanong. Anong meron, Gio? You really are quick to notice everything. Puri nito sa kanya. Nagtataka lang kasi ako kung bakit kailangan ko pang mag-ayos. May ipapakilala ka ba sa akin ngayon? Kinuha ni Giovanni ang kamay niya na ikinabigla niya. You're really beautiful tonight, Madison. Hinalikan nito ang likod ng kanyang palad. Salamat. Ikaw din naman. You're handsome too. May mga taong hindi naniniwala na magseseryoso ako sa isang babae, kaya pinapasundan ako. I hope na hindi ka matakot kapag naramdaman mong parang may sumusunod o nanonood sa'yo. They are my parents. Bakit kasi hindi ka nalang humanap ng babaeng mamahalin mo, kaysa magpanggap tayo? Para namang kay dali ng gusto mong mangyari, Maddie. Bakit ikaw? Parang hindi ka natatakot na tumandang mag-isa. Hanggang ngayon wala ka pa rin ini-entertain na lalaki. Gustong matawa ni Madison sa tinura ni Giovanni. Kung wala siyang ini-entertain, anong tawag nito sa sarili? Single ako kasi gusto ko. Same with me. Single ako kasi gustong maging single na gusto ko. What? Natigilan si Madison at napatitig sa lalaki. Tumawa si Giovanni at pinisil ang kanyang kamay. I really like you, Madison. Alam kong pinilit lang kita na magpanggap na girlfriend ko. Pero ang totoo niyan, rason ko na lang yun. I wanted to be with you. I wanted to know you more. Giovanni, binibiro mo ba ako? Nagko-confess ba to sa kanya? Akala niya magpapanggap lang sila. Bakit napunta sa ganito? Nagulat ba kita? Huwag ka mag-alala. Sinabi ko lang naman to para hindi ka magtaka sa mga kinikilos ko. Don't be scared too. Gaya ng plano natin, tuloy pa rin ang pagpapanggap natin hanggang sa matapos. I said that I like you, but that doesn't mean na I'm ready to enter another serious relationship. Hindi ko na yun uulitin. Seryoso na muli ito at parang wala lang para rito ang sinabi kanina na ikino-confuse niya. Nakaramdam ng disappointment si Madison. Akala pa naman niya totoong seryoso ito. Maaaring gusto nga siya nito, pero hindi kasing lalim ng pagkagusto nito sa unang girlfriend nito. Unang taon ng pagtatrabaho niya rito bilang sekretarya, nakita niya kung paano ito naging devastated sa unang girlfriend nitong iniwan to sa ere. Nakita niya kung paano ito naging miserable at paanong muntik nang malubog sa pagkalugi ang kumpanya nito nang dahil sa babaeng yun. Ang mga sumunod na naging girlfriend nito ay mga pampalipas oras lang. Kailanman ay hindi na ito nagkaroon pa ng seryosong karelasyon. Ngayon niya napagtanto na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-move on si Giovanni. Puno pa rin ng pait at galit ang puso nito para sa babae. Hindi pa rin ito nagagawang magpatawad dahil hindi nito kayang buksan ang puso sa iba. Gusto siya nito pero hindi mahal. Yun ang mas masakit para sa katulad niya. Naging mahirap para kay Madison ang gabing yun.
Pinipilit niyang ngumiti at magpakita ng interes kay Giovanni. Kaso, gumugulo sa isip niya ang confession nitong parang wala lang. Minsan na nga lang siya makatanggap ng confession, yung hindi pa seryoso, at hindi malaman kung totoo ba o hindi. I hope that you enjoyed the night, Madison. And I'm sorry for being a jerk. Anito nang mapansin ang pananahimik niya. Naiintindihan naman kita. Ang totoo niyan, gusto rin kita, Giovanni. Pero hindi rin yung sapat para gawing totohanan ng lahat, kaya naiintindihan ko. I'm really sorry for spoiling our night. May konsensya naman pala to. Ngumiti si Madison at hindi na napigilan ang sariling yakapin to. Thank you for this day, Giovanni. Makalipas ang isang linggo, bumabiyahe na sila ni Giovanni papunta sa airport, sa Palawan ng kanilang destinasyon, sa isla ng Busuanga. Hindi mapigilan ni Madison na makaramdam ng excitement, lalo pa at yun ang una niyang pagbisita sa isla. Kilala ito bilang perfect diving location na katabi lang ng isla ng Coron. Isang private plane ang kanilang sinakyan na pagmamayari ng pamilya ni Giovanni. Narating nila ang isla matapos ang halos 1.5 oras. Sinalubong sila ng mga katulong sa bahay. Iho, mabuti naman at maaga kayong nakarating. Kanina pa naghihintay ang mama at daddy mo sa pagdating nyo. Wika ng babaeng tingin niya ay siyang namamahala sa bahay. Kinuha sa kanya ng katulong ang dala niyang bag. Sina mama talaga. Naiiling na sabi ni Gio. Nung nakaraang linggo pa nga ako pinapauwi eh. Kung hindi lang marami ang trabaho ko. Nako, pagpasensyahan mo na ang mama at daddy mo. Abay, syempre, miss ka na nila. Nag-iisa ka nilang anak at minsan ka lang pati bumisita dito. Naglalakad sila papasok sa malaking bahay na nakatayo sa harap lang ng karagatan. Nga pala manang, si Madison po, girlfriend ko. Magandang umaga po. Pagbati ni Madison sa matanda. Aba ay napakagandang dalaga. Teka, hindi ba siya yung sekretarya mo, iho? Yes, she is. Inakbayan siya ni Giovanni at hinapit palapit dito. Madalas kitang makita sa mga pictures, iha. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin kapag may kailangan ka, ha? Halos lumaki na sa akin si Giovanni kaya kapag may tanong ka, lapitan mo lang ako. Maraming salamat po, Manang. Sige po, gagawin ko. Manang ha, huwag mo akong ipapahiya sa girlfriend ko. Baka hindi na ako nito pakasalan kapag inakala niyang may gatas pa ako sa labi. Kinurot niya sa bewang si Giovanni. Alam niyang nagbibiro lang ito pero hindi magandang biro ang isang kasal. Lalo pa at nagpapanggap lang sila. Tumawa ang lalaki at agad na hinablot ang kanyang kamay at hinalikan ang kanyang palad. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad na rumag-asa ang kaba sa dibdib ni Madison para sa paghaharap nila ng mama at daddy ni Giovanni. Anak ko, sa wakas ay nagpakita ka ng muli sa amin. Emosyonal na sinalubong ng ina nito si Giovanni. Hindi lingid sa kaalaman ni Madison na matapos ang heartbreak na sinapit ng lalaki, ay naging mailap na rin ito sa mga magulang. Mama, I'm sorry. Mahinang sambit ni Giovanni. Naiintindihan ko. Ang mahalaga ay tapos na, anak. Masayang masaya ako. Umiiyak na wika ng ina nito. Lumingon ang ginang kay Madison. Magandang umaga po. Bati niya rito. Lumapit ang ginang sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Unang kita ko pa lang sa'yo. Alam kong hindi ka katulad ng ibang babae. Masaya ako na ikaw ngayon ang bagong girlfriend ng anak ko. Madison, welcome to the family. Salamat po, ma'am, sa pagtanggap. Nako, kita mo rin na lang ang itawag mo sa aking iha. Halos maiyak siya sa mainit na pagtanggap ng ginang sa kanya. Hindi niya akalain na madali siya nitong matatanggap. Sobrang yaman ng pamilya nito pero hindi matapobre. Kilala na niya ang mga ito dahil kapag nasa Maynila ang mga ito ay dumadalaw kay Gio sa kumpanya. Nagandaan ang engranding tanghalian ng mama ni Giovanni dahil sa muling pag-uwi ng anak. Sa pagkainan, ilang beses na tinudyo si Giovanni dahil kung hindi pa uuwi ang lola nito ay hindi pa rin nito maiisipang umuwi. Posibleng bukas o sa makalawang dating ni Mama Gio. Mabutit pumayag siyang sa Pilipinas i-celebrate ang kaarawan niya. Sabi ni Tita Marie. Mabutit binigyan siya ng go signal ng doktor na bumiyahe, Mama. Matanda na si Lola. Dapat dito na lang siya magstay sa Pilipinas for good.
Nag-aalalang sabi naman ni Giovanni. Lagi ko namang sinasabi yan kay Mama, anak. But she just loves Madrid so much. Ikaw ba, Madison? Kamusta pala ang parents mo? Alam ba nila na magbabakasyon ka ngayon dito? Yes po, tita. Baka po umuwi rin muna ako sa amin bago magtrabaho. Matagal rin po kasi akong hindi nakakauwi ng probinsya. That's good to hear. Bumaling ang ginang sa anak. Gio, anak, baka naman pinapagod mo na tong girlfriend mo. Alam kong workaholic ka kaya nahawaan mo na rin tong si Madison. Pero hindi naman masamang magpahinga paminsan-minsan. Hindi ko siya pinapagod, Mama. She has an assistant. Masipag lang talaga si Maddie kaya kahit na may assistant na, gusto pa rin siyang gumagawa ng trabaho. Napangiti si Madison. I just love my job, tita. I love the company too. And she loves me too, Mama. Dugtong ni Gio sa sinasabi niya na nagpakilig ng lihim kay Madison. Pagkatapos mananghalian ay hinayaan sila ng ginang na magpahinga muna. Mga bandang hapon nang maisipang maligo sa dagat ni Tita Marie at inaya rin sila. Mabuti na lang at ready siya. May dala siyang swimsuit at summer dress. Naabutan niyang nag-uusap si Giovanni at ang mama nito, kaya hindi niya naiwasang marinig ang usapan ng mga to. Iho, hindi ko kayang pigilan si mama sa mga gusto niya, kaya ngayon pa lang pagpasensyahan mo na. She really likes that woman. Alam naman niyang matagal na kayong hiwalay kaya hindi ko alam kung bakit pinipilit pa rin ni mama sa iyo ang babaeng yun. Naulinigan niyang sambit ni Tita Marie. Mukhang ang tinutukoy nito ay ang ex ni Giovanni. Bumagal ang lakad ni Madison. Ang lola pala ni Giovanni ang nagpakilala sa babae at kay Gio. I'll talk to Grandma about it, Mama. Don't worry. Mapait na napangiti si Madison. Isang pagpapanggap lang naman ang lahat, kaya hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit nakakaramdam siya ng panghihinayang na hindi totoong relasyon nila. Napalingon si Giovanni sa banda niya at agad na tumayo at lumapit sa kanya. Ang ganda mo. Bulong nito sabay hawi sa kanyang buhok. Ikaw rin naman, gwapo. Nakasuot si Giovanni ng puting polo na bukas sa mga botones. Lalo itong gumwapo sa kanyang paningin. Labas pa ang hitik na abs. Parang ang sarap sandalan at gawing unan. Kaya lang ay wala naman siyang karapatan. Bagay talaga tayo. Kumikislap sa kasiyahan ng mata nito. Kung sana ay totoong masaya itong kasama siya, hindi siguro siya makakaramdam ng insekuridad. Tara na mga anak, maligo na tayo habang hindi pa tirik na tirik ang araw. Untag sa kanila ng ina ni Gio at agad naman silang sinunod. Naging maayos ang pananatili ni Madison sa bahay ng mga magulang ni Gio. Maganda rin ang pakikitungo sa kanya ng lahat. Hanggang sa dumating na ang araw na kinatatakutan ni Madison. Ang araw ng pagbabalik ng ex ni Gio, kasama ang lola nitong mas mukhang masungit kaysa sa mga larawang nakita niya. Oh my God, Gio! Kamusta? Eksaheradang bati ng ex nito. Nagyakap ito at si Giovanni. Nahihirapang umiti si Madison habang pinapanood ang dating magkasintahan. Para siyang sinasaksak sa puso. We're good. How are you? I'm fine. Mabuti na lang nalaman ko na uuwi si Lola Mariana kaya nakasama ako. Tawang-tawang wika ng babae. Bumagsak ang tingin nito sa kanya na nasa likod ni Giovanni. Who is she? Oh, by the way, Shan, this is my girlfriend Madison. Maddie, this is Shan. Pakilala sa kanya ni Giovanni. Girlfriend? Lola Mariana said you're still single, Gio. Tila na biglang sabi ni Shan. Halata ang pagkadismaya sa mukha nito. Tumabi na siya kay Giovanni sa pagkakataong yon. Bigla niyang napagtanto na nagpapanggap nga pala siyang girlfriend ni Giovanni at mukhang isang babaeng to sa mga dapat nilang mapaniwala. Yes, Shan. Single pa siya bago naging kami. He's now my boyfriend. Well, Gio, I'm happy for you. Sambit ni Shan na may mapait ng ngiti sa labi. Nagbigay yun ng labis-labis na satisfaction kay Madison. Let's go, Maddie. Ipapakilala kita kay Lola. Bago pa siya makahuma ay hinila na siya ni Giovanni palapit sa matanda. Nakasalukuyang kayakapan naman ni Tita Marie. Oh, Mama! Here comes the good news. Sambit ni Tita Marie nang makita silang palapit. Lola, I want you to meet my girlfriend, Madison Enriquez.
Pakilala sa kanya ni Giovanni sa abuela nito. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Lola. Nagmano siya sa matanda. Ngumiti siya kahit na hindi nito sinuklian ang ngiti niya. Ang sakit ng ulo ko. Nais ko munang magpahinga. Melinda, dalhin mo ang mga gamit ko sa kwarto. Sa halip ay utos ng matanda sa katulong na kasama nito. Nagkatinginan na lamang sila ni Giovanni. Ramdam niyang hindi siya gusto ng matanda at yun ang kailangan niyang mabago. Sa mga nakalipas na araw, ginawa ni Madison ang lahat mapalapit lamang ang loob sa matanda. Ngunit naging mailap ito sa kanya. Madalas din kasama nito si Sean sa mga ginagawa, kaya hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na masolo ang matanda. Dumating ang araw ng celebration ng birthday ng abuela ni Gio. Masayang-masaya ito at hindi naman siya ganoon kasama para kunin ang kasiyahan nito. Nagkaroon ng sayawan at pinipilit ng matanda na magsayaw si Sean at Giovanni. Mukhang ayaw pumayag ni Giovanni at panay ang lingon nito sa kanya. Sinenyasan niya ito na sundin ang lola nito dahil birthday naman ito. Habang pinapanood ang pagsasayaw ng dalawa, may umuukil-kil na salita sa isip niya. Mukhang nahulog na siya ng tuluyan sa kanyang boss. Mukhang hindi na kayang magpanggap ng kanyang puso. Ayaw man niya, pero hindi kayang magkunwari ng nararamdaman niya. Mahal na niya si Giovanni. Hindi niya kayang panoorin ng dalawa na masayang nag-uusap, habang miserable lamang niyang pinapanood ang mga ito. Lumabas siya ng venue upang magpahangin at maging mapayapa ang puso na ninibugho. Nasasaktan ka ba? Hayaan mo lang ba na mawala sa kamay mo ang apo ko? Mahal mo siya pero hinayaan mong isayaw niya ang ibang babae? Napalingon si Madison sa likod nang marinig ang boses ng abuela ni Gio. Lola, bakit po kayo narito? Mahamog na. Sambit niya. Naglahad ng kamay ang matanda. Nakita kasi kitang lumabas. Pumasok na tayo sa loob. Anito. Lola, hindi na po ba kayo galit sa akin? Paano mo nasabing galit ako? Hindi kita pinapansin at panay ang pasaring ko. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko pinapanood ang galaw mo. Imbes na pumasok sa loob ay naglakad sila sa dalampasigan. Mabuti naman po at hindi kayo galit sa akin dahil ako ang girlfriend ng apo nyo. Napakababaw namang dahilan yan, Iha. Alam ko nagsiselos ka sa atensyon na binibigay ko kay Sean. Pero wag mong masyadong damdamin yon. Tinetest ko lang naman kung gaano kahigpit mo kayang hawakan ng apo ko. Ayoko na ulit masaktan sila. Dahil lang nagkamali ako sa pagpili ng babae para sa kanya noon. Hindi ko rin akalain na ako ang magiging dahilan ng pagwawasak ng puso niya dahil sa pagiging pakialamera ko. Lola, huwag po kayong mag-alala. Mahal ko po ang apo niyo, higit pa sa nalalaman niya. Pang-a-assure niya rito. Mabuti naman. Sapat ng regalo ang kaalamang may babaeng handang tumayo sa tabi ng apo ko sa oras ng ginhawa at problema. Papayag ka ba sa hiling ko, Iha? Kahit ano po, wala po akong naihandang regalo sa inyo, kaya ibibigay ko po ang kahit na anong kahilingan mo sa abot na makakaya ko. Sigurado ka ha? Baka magbago ang isip mo. Hindi po. Kung ganon, kaya mo bang pakasalan ng apo ko? Nabigla siya sa sinabi ng matanda. Parang may biglang bumikig sa lalamunan niya. O ano, nabigla ka yata, Iha. Untag sa kanya ng matanda. Kasal po? Oo, sa linggo, Iha. Handa na ang lahat. Aasahan namin ang pagdating mo. Pero Lola, kung mahal mo ang apo ko, hindi ka magdadalawang isip. Tama naman po kayo, pero nabigla lang po ako. I know, pero payag ka na ba, Iha? Sabi ng matanda na may itsurang tila nananabig para sa apo nito. Kaya naman hindi niya ito nagawang biguin. Tumango siya nang wala sa sarili. Dumating ang araw ng linggo. Ilang araw din pinag-isipan ni Madison ang desisyon niya. Hindi niya maintindihan ang bilis ng pangyayari, pero pakiramdam niya ay tila nakaapak siya sa isang marupok na bato. Para siyang binigyan ng ultimatum ng abuela ni Gio. Kung hindi siya pupunta sa kasal nila, ibig sabihin lang ay hindi niya kayang ibigay ang sarili niya kay Giovanni, ang lalaki ng dilema niya. Habang ang lalaki ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Hindi nito alam na ikakasal na ito ngayon. Sorpresa daw yun ni Lola sa binata, kaya nangako siya dito na hindi sasabihin kay Gio ang tungkol doon.
Na shotgun wedding silang dalawa. Yun ang tamang termino dito. Habang nakatayo sa pintuan ng simbahan, suot ang nakahandang wedding gown, hindi niya mapigil na pagpawisan sa kaba. Tama kayang magpakasal siya kay Giovanni nang hindi nito nalalaman? Paano kung hindi naman siya nito mahal? Paano kung siya pala nagmamahal sa kanilang dalawa? Tila pinagsakloban siya ng langit at lupa sa naisip. Unti-unting bumukas ang pintuan ng simbahan at narinig niya ang pamilyar na kanta. Tuluyan niya nakita ang mga taong naghihintay sa paglalakad niya. Sa pinakadulo ay naroon si Giovanni. Seryosong naghihintay sa kanya. Base sa mukha nito, mukhang alam na nito ikakasal sila. Hindi man lang ito nagulat. Akala ba niya wala itong alam dahil yun ang sinabi ng abuela nito? Kung ganoon ay napagkaisahan siya ng pamilyang to. Ano ang nagawa niyang kasalanan at ganitong klase ng kasal ang mararanasan niya? Nais niyang ikasal sa lalaking mahal din siya. At yung kasal na pareho nilang pinaghandaan. Oo nga't mahal niya si Gio, ngunit hindi pa rin tama ang itali niya ang sarili dito. Kaya imbes na maglakad palapit kay Giovanni, umiling siya at umatras. Tuluyan siyang tumakbo palayo rito at umalis sa lugar na yon. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Dinig na dinig niya ang bulungan at pagtataka ng mga tao sa paligid. Pero wala siyang pakialam. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo. Shit! Madison, sandali! Yun ang sigaw ni Giovanni nang makita ang pag-atras ng babae at pagtakbo palayo. Umingay palalo ang paligid at nagkaroon ng komosyon dahil ang kanyang bride ay iniwan siya sa altar. Pinigilan siya ng ama nang binalak niyang sundan si Maddie. Dad, I have to follow her. No, you have to calm yourself down, son. She'll be fine. Baka nabigla lang siya. But Dad, I want to marry her. I know. Gawin mo yan kapag handa na siya. Sa ngayon ito muna ayusin mo. What do you mean, Dad? Kunot noon niyang tanong sa ama. May kumuha kay Sean. Kanina pa namin siyang hindi mahanap ng lola mo. Based on the CCTV camera na nakuha ng mga tao natin, may dumukot sa kanya. Kailangan mo muna siyang iligtas bago mo sundan ng girlfriend mo. This isn't good, son. Your enemies are moving fast to come get you. What? Kulat niyang pahayag sa sinabi ng ama. You heard it, Gio. Singit ng mama niya. Go ahead and save Sean. Naghihintay na ang mga tauhan natin sa labas. Ako na ang susunod kay Madison, anak. Mukhang maling desisyon na gawin ng wedding na to. Mas lalong naging aggressive ang mga kaaway mo nang malamang ikakasal ka na. This is a private event. Unless someone like this event. Yun siguro ang dahilan kung bakit may nakakaalam. Anang ama niya. This is all my fault. Nagpropose sana ako ng maayos at hindi pumayag sa surprise wedding na to. Nagsisising sabi naman ni Gio. No, Apo. This isn't your fault. Ako ang nagsabi kay Madison na pakasalan ka. I test her love for you. Ngayon ko napagtanto na hindi dapat ako nakialam sa relasyon yung dalawa. This is the second time na pinakailaman kita, Apo. At bigo na naman ako. I'm sorry, Gio. Malungkot na wika ng lola niya. I understand you, Lola. Gusto mo lang ako maging masaya. No worries, aayusin ko to. Nasa bunot na lang niya ang kamay sa buhok. Gusto niya sanang sundan si Madison para magpaliwanag. Kaya lamang ay kailangan niyang iligtas si Sean na nadamay sa gulo ng pamilya niya. Walang alam si Madison na nasa wedding ang magulang nito. Kaya naman bago kumilos, ay humingi muna siya ng tawad sa mga ito at nangakong ibabalik si Madison doon. Samantala, hindi alam ni Madison kung paano siya nakabalik sa bahay nang wala sa sarili. Basta nang mapagod tumakbo, ay sumakay lang siya ng tricycle pabalik sa mansyon ni Gio. Tahimik ang bahay dahil lahat ay nasa simbahan. Ang makakasambahay ay hindi niya alam kung nasaan. Isa lang ang nanatnan niya roon na nagbukas ng pinto para sa kanya. Gulat na gulat pa nga ito, pero hindi na siya nagpaliwanag. Nagmadali na lang siya dahil baka abutan siya ni Gio roon. Pagkatapos kunin ng mga gamit ay dumiretso siya sa airport at nagbook ng flight pabalik sa Maynila habang nakasakay sa taxi. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, muntik na siyang mapasubsob nang biglang huminto ang taxing sinasakyan. Pucha, ano bang problema ng sasakyang yun? Sigaw ng taxi driver. Kuya, ano pong nangyayari? Kinakabahan niyang tanong at sinilip sa bintana ang tinutukoy ng sasakyang humarang sa daan. Bumukas ang sasakyang iyon at naglabasan ang mga lalaking balot ang muka
at may dalang mga armas. Naku ma'am, yumukuho kayo. Bumaba kayo riyan. Sigaw ng mga lalaki sabay tutok ng baril sa kanila. Kuya, ano gagawin natin? Kinakabahan niyang sigaw sa driver. Napilitan silang bumaba habang nakataas ang mga kamay. Hinaklit ng isang lalaki ang kanyang braso. May hawak itong cellphone at may katawagan. Positive boss. Ito ang shota ng mayabang na lalaki. Anong kailangan niyo sa akin? Hintakot niyang tanong sa armadong lalaki. Marahas siyang hinila ng lalaki sa braso at tinulak papasok sa sasakyan. Hindi niya mapigilang mapaluha. Pinagitnaan siya sa loob ng sasakyan ng mga kalalakihan. Hoy babae, sagutin mo ng maayos ang boss namin. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa amin. Maliwanag ba? Inabot nito ang cellphone sa kanya at nanginginig ang kamay na nilapit yun sa tenga niya. Hello? Nanginginig niyang sagot. Ikaw si Madison, hindi ba? Tanong ng lalaking boses sa kabilang linya. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Wala akong nagrabyadong tao. Sa halip ay tugon niya. Ikaw wala, pero ang shota mo, malaki ang kasalanan sa akin. Simple lang naman ang kailangan ko sa'yo, Madison. Kailangan ko ang buhay mo kapalit ng 100 milyon. Hindi magdadalawang isip ang lalaking yun na magbigay ng pera para sa ulo mo. Kung makikipagtulungan ka sa akin, mabilis kang makakauwi sa inyo. Nagkakamali ka ng kinuha. Hindi ako ang girlfriend ni Sir Giovanni. Sekretarya lang niya ako. Sino sa tingin mo niloloko mo? Matagal na kitang pinapamanmanan. Alam ko kung saan ka nakatira at kung saan kayo madalas kumakain ng lalaking yun. Huwag ka nang mag-deny kung gusto mong umuwi ng walang galo sa katawan. Nagpapanggap lang kami para sa lola niya. Wala talaga kaming relasyon. Please, maawa ka. Wala kang mapapala sa akin. Hindi akong girlfriend ni Sir Giovanni. Wala siyang pakialam sa akin. Binabayaran lang niya ako para magpanggap. Tumahimik ka. Sinungaling. Maluha-luha si Madison nang kunin ng mga armadong lalaki ang cellphone. Kung totoo man ang sinabi ng kidnapper, ibig sabihin ba nito nagsinungaling lang sa kanya si Giovanni? Yung mga matang nararamdaman niyang nagmamatsyag sa kanya ay mga kaaway pala nito at hindi ang magulang nito. Dahil sa desperasyon, nagawa niyang tumayo at makipag-agawan ng manibela sa lalaking nagmamaneho ng sasakyan. Hindi siya papayag na magtagumpay ang masamang plano ng mga ito. Lalaban siya hanggang sa makatakas siya sa mga to. Bahala na rin kung hindi siya makaligtas. At least ay mamamatay siyang lumaban. Nagpagawang-gawang ang sasakyan hanggang sa tumama sila sa malaking poste. Naramdaman niya ang malakas na impact na tumama sa katawan niya bago siya nawala ng malay. Nagising na lang si Madison sa isang ospital. Sobrang sakit ng katawan niya. Pinakiramdaman niya ang sarili at mukhang wala naman siyang bali sa katawan. May gasa ang kanyang noo at base sa ilang pasa at sugat sa braso at binti, hindi naman naging ganoon kalala ang kalagayan niya. Napaluha si Madison sa sinapit niya. Hindi niya mapigilang maawa para sa sarili. Ginawa niya ang lahat para makaligtas sa kamay ng masasamang tao. Hindi niya rin napigilang magalit para kay Giovanni. Nalagay sa panganib ang buhay niya dahil dito. Dahil sa pagpapanggap niyang kasintahan nito ay nadamay siya sa gulo. Paano kung hindi siya nakaligtas at namatay siya? Paano mga magulang niya? Wala man lang kaalam-alam ang mga ito. Bumukas ang pintuan at pumasok ang isang nurse. Oh, gising ka na pala. Huwag ka mag-alala, padating na ang guardian mo. Tatawagin ko na muna ang doktor para i-check ka. Nurse, sino nagdala sa akin dito? Nasaan yung mga kidnapper? Tinulungan ka ng mga taong napadaan sa lugar kung saan ka na-aksidente. Saka yung driver ng taxi na sinakyan mo. Yung kasama mo mga kidnapper na sa kabilang kwarto, binabantayan ng pulis. Lumabas na ang nurse bago pa man niya itanong kung sino ang tinutukoy nitong guardian niya. Sa kabang baka si Giovanni yun, agad niyang binaklas ang mga nakatusok sa katawan niya at dahan-dahang bumaba ng kama. Kinuha niya ang kanyang gamit na nasa ibabaw ng mesa at nagmamadaling lumabas ng ospital. Mabilis siyang nakarating sa airport. Habang hinihintay ang oras ng flight, gumawa siya ng resignation letter sa kanyang cellphone at agad na ipinadala sa HR manager ng kumpanya ni Gio through email. Hindi na siya babalik sa trabaho. Delikado na ang buhay niya at hindi siya papayag na madamay ang kanyang pamilya. What the hell do you mean that she's gone? Dumagundong ang boses ni Giovanni sa apat na sulok ng kwarto. Sa harapan niya ay naroon ang mga taong siyang inatasan niyang maghanap kay Madison.
Umalis sa ospital si Miss Enriquez nang malaman niyang parating ng guardian niya, sir. Mukhang may tinatakasan siya. Base sa CCTV at sa sinakyan niyang taxi, pumunta siya sa airport. Sagot ng tao niya. Find her. Huwag na huwag kayong babalik hanggat hindi niyo siya nadadala rito. Napatunga nga ang mga tauhan niya, kaya nag-init ang ulo niya. What the heck are you doing? Baka mapahamak ulit siya. Kilos na. Sigaw niya sa mga ito. Sabay-sabay naman ang mga itong tumalima at lumabas. Nang malaman ni Gio na nakidnap si Madison at naaksidente, ay tila masisiraan siya ng ulo. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang iligtas si Sean mula sa mga masasamang kalaban niya. Pero hindi niya nailigtas ang babaeng mahal niya. Sising-sisi siya dahil nahuli siya ng dating. Tapos ngayon ay nakatakas naman si Madison sa ospital. Bumukas muli ang pinto ng study room. Ang pumasok roon ay ang mama niya. Anak, may naghahanap sa'yo. Sino po? I don't have time for anyone right now, ma. Mga pulis, anak. Nais ka makausap tungkol sa kaso. Sige po, ma. I will have my lawyer with me. Ilang linggong inasikaso ni Giovanni ang case ng kidnapping at ilan pang kasong ipapataw sa kalabang partido. Hindi niya kasalanan kung bakit nalugi ang negosyo ng mga ito. Binili niya ang shares hindi para isalba ang negosyo ng iba, kundi para gamitin yun para sa sariling negosyo. Ibabalik niya ang shares ng mga ito kung kaya siya ng mga itong bayaran sa halagang binili niya. At dahil walang pambayad ang mga ito, kaya yun ang naging dahilan kung bakit binalak ng mga ito na kidnapin ng mga taong importante sa kanya para sa malaking halaga ng pera. Napag-alaman niya ring nakauwi na si Madison sa probinsya nito. Ikinahinga niya yun ng maluwag dahil mas mabuting lumayo muna ito habang inaayos niya ang mga kasong isasampa sa kalabang partido. Ang hindi lang niya inakala ay noong hindi mo lang nagawang tumawag ni Madison sa kanya. Sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Nang maayos ang kaso sa kalaban sa negosyo, ay nagbalik na si Gio sa Maynila. Pinaubayan na niya sa abogado ang lahat. Iniisip niyang anumang oras ay baka bumalik na sa trabaho si Madison at dapat ay siya ang sumalubong dito. Habang albala sa ginagawa sa laptop ay may kumatok sa opisina niya at pumasok ang assistant secretary na si Hailey. Sir, may na-receive po akong letter mula kay Miss Maddie. What? Anong klaseng letter? Inabot nito sa kanya ang printed copy ng resignation letter ng babae. Nakuyom niya ang kamao nang mabasa to. Resignation letter. Sir, bakit po umalis si Miss Maddie nang hindi nagpapaalam? Ang sabi niya po magbabakasyon lang siya. I don't know. Biglang sumakit ang ulo niya. Kaya naman pala wala siyang naririnig na balita rito ay dahil wala na itong balak na bumalik pa sa Maynila. May kasalanan pa siya kay Madison dahil sa nangyaring bigla ang kasalsanan nila at hindi pa siya nakakahingi ng tawad tungkol doon. Tumayo siya at naging determinado ng puntahan to. Kailangan na niya itong makausap sa lalong madaling panahon bago pa ito tuluyang mawala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rito si Madison. Hindi ako babalik nang hindi ko siya kasama. Pangako niya kay Hailey na naging matalik ng kaibigan si Madison. Kung matatawagan mo siya, sabihin mo sa kanya na hindi ko inaprobahan ang resignation niya. Threaten her to come back. Kahit anong dahilan, mapabalik lang siya. Maya asikasuhin lang ako. Utos niya rito sa babae. Noted po, sir. Hindi siya papayag na basta na lamang siyang iiwan ni Madison. Kailangan nilang panagutan ng isa't isa dahil mahal na niya ito. Sa probinsya ng Ilocos, nang makarating si Madison sa kanila, ay wala siyang nadatnang magulang sa kanilang bahay na siyang ipinagtaka niya. Nang tawagan niya mga ito, ay nalaman niyang naroon din ang mga ito sa kasal dapat nila ni Gio. Ang mga magulang din pala ang siyang guardian na tinutukoy ng nurse sa ospital. Hindi sila nagpang-abot ng mga ito. Ilang araw pa bago nakauwi ang mga ito sa probinsya kaya mag-isa lang siya sa bahay. Nang makauwi ang mga ito, ay sinalubong niya ng mahigpit na yakap ang mga magulang. Hindi niya napigilang umiyak sa balikat ng ama habang ikinukwento rito ang pinagdaanan niya. Muntik na ako makidnap, Mama, Papa. Muntik nang malagay sa panganib ang buhay ko dahil sa kanila. Sumbong niya. Shh, tahan na anak. Wala man lang kaming kaalam-alam sa pinagdaanan mo. Huwag ka mag-alala, mananagot silang lahat sa ginawa sa'yo. Galit na sabi ng mama niya. Huwag na Mama, ayoko na silang makita. Nag-resign na ako sa trabaho. Ayoko mapahamak kayo kaya minabuti ko lumayo na lang sa kanila. Mapait niyang sinabi. Sige anak, kung yan ang ikakaluwag ng puso mo.
Pero labis kami nag-alala nung sinabi ni Gio na nasa ospital ka. Pagdating namin doon ay wala ka na naman. Hindi nila nabanggit na nakidnap ka. Sabi lang ay naaksidente ka. Nalaban po kasi ako sa mga kidnapper. Buti naman at ligtas ka. Nung pinasundo kami dito ng boss mo, nagulat din kami na ikakasal ka na. Hindi ka man lang nagpaalam sa amin. Yun pala'y napilitan ka lang. Opo pa, ma. Sorry po. Sa kagustuhan ko magbakasyon at makatulong kay Sir Gio, napahamak tuloy ako. Di bale anak, ang mahalaga ay ligtas ka na. Salamat din po at ligtas kayo. Ang makitang ligtas ng pamilya niya ay sapat na upang maging mapayapa ang isip niya. Ngunit hindi ang kanyang puso. Sa ilang linggo na pagmumukmuk sa bahay, walang araw na hindi pumasok sa kanyang isip si Giovanni. Mahal niya talaga ito. At hinihintay na lang niya ang araw na huminto sa pagtibok ng mabilis ang puso sa tuwing naiisip to. Habang nasa malalim na pag-iisip sa kanyang silid, ay tumunog ang kanyang cellphone at ang tawag ay mula kay Hailey. Miss Maddie, natanggap namin ang resignation letter mo, kaso hindi naprobahan ni Sir Giovanni. Sambit nito na nagpabalikwas sa pagkakahiga niya. Ano? At bakit? Wala naman siyang magagawa kung gusto ko nang mag-grow sa ibang lugar. Maayos naman ang naging trabaho ko at wala akong nilabag sa 5 taon kong pagtatrabaho sa kanya. Pasensya na, Miss Maddie. Kailangan ka namin dito. Nagwa-warshock na naman siya. Ang dami nang nawawala ng trabaho. Pinagbantaan niya kami na mawawala ng trabaho kapag hindi ka bumalik. Ano? Napakawalang puso talaga niya. Napakatuso talaga ni Giovanni. Alam na alam nito ang kahinaan niya. Walang awa. Nagawa pang idamay ang mga kaibigan niyang empleyado niya, mapabalik lang siya. Bumalik ka na kasi rito, Miss Maddie. Kailangan ka ni Sir. Kailangan ka namin. Hindi ka mo pwedeng mawala ng trabaho. Pasensya na, Hailey, at nadamay pa kayo sa amin. Huwag kayo mag-alala. Akong kakausap kay Sir. Nagingit-ngit na wika niya. Hindi nga lang niya alam kung kailan siya magkakaroon ng lakas na kausapin ng lalaki. Kaya naman sa kabila ng pangako niya kay Hailey, inaral na lang niyang tigasan ng puso. Wala na siyang pakialam kung maawol siya sa trabaho. Makakahanap din si Gio ng kapalit niya. Sa mga nakalipas na araw, in-enjoy lang niya ang buhay probinsya. Namiss niya yun ng sobra. Matagal din siyang nanarahan sa Maynila at tanging apartment at opisina lang ang inaatupag niya sa mga nakalipas na mga taon. Habang nasa probinsya ay nakilala niya ulit ang mga dating kaklase at na-meet ang cute na mga anak ng mga ito. May mga kumuha rin sa kanyang ninang ng mga anak ng mga to at nai-invite pa siya sa mga kasal. Panahon ba ng kasalan ngayon? Ang dami kong kilalang mga nagpapakasal? Tanong niya sa mga magulang habang kumakain sila ng agahan. Senyales na yan, anak, para maghanap ka na rin ng sayo. Anang papa niya. Hay nako papa, mabuti sana kung madaling makahanap ng maayos na lalaki ngayon. Meron naman anak, tumingin ka lang ng mabuti sa paligid mo. Misteryosong sabi ng papa niya. Umikot ang mata niya sa panunukso nito. Papa, nakamove on na ako kay Giovanni. Wala naman akong binabagit na pangalan, anak. Masyado ka namang defensive. Yan ba ang nakamove on? Basta papa, malapit na ako makamove on sa lalaking yun. Kayong mag-ama talaga? Nagtatalo na naman kayo. Hayaan niyo na yung tao. Baka kakamanggit niyo sa pangalan niya, lagi niyong nakakagat ang dila niya. Saway sa kanila ng ginang. Bumalik sa matiwasay ang mga araw ni Madison. Unti-unti na talaga niyang nakakalimutan si Gio. Ngunit isang araw nang magising siya, ay parang ginigiba ang bahay nila na pinagtataka niya. Mama, lumilindol ba? Sigaw niya. Kagigising lang mula sa isang siesta. Lumabas siya ng kwarto at naabutan ng ginang na nagluluto sa kusina. Ma, ano po yung ingay sa labas? Tanong niya nang makalapit dito. Ewan ko rin sa tatay mo, tinanggap yan. Anong ibig mong sabihin, Mama? Tingnan mo na lang sa labas, anak. Basta wala akong kinalaman dyan, ha? Sinunod niya ang sinabi ng ina at lumabas ng bahay. Ganoon na lamang ang gulat niya sa nasaksihan. Naroon si Giovanni at nagpupukpok ng kahoy sa pader ng bahay nila. Anong ginagawa mo rito, Giovanni? Bakit mo sinisira ang bahay namin? Galit niyang sigaw sa lalaki. Anak, pinapaayos kong sirang lulod natin. Nagising ka ba? Sagot ng ama niyang nanggaling sa palikuran. Anong ginagawa ng lalaking yan dito, Papa? Oh, huwag kayong mag-aaway ha.
Kami ng mama mo ang pinuntahan niya rito at hindi ikaw, Madison. At ano namang kailangan niya sa inyo, Papa? Tiningnan niya ng masama si Gio. Hoy Giovanni, makulit ka rin no? Sabi ko hindi na ako magtatrabaho sa kumpanya mo. Sikmat niya. I just want to ask forgiveness from your parents, Maddie. And from you. Anang lalaki. Napabalik siya ng tingin sa ama. Anak, gusto ko mo siyang pauwiin sa lugar niya. Ayaw namang umalis. Gagawin niya raw ang lahat para mapatawad mo. Kaya yan, pinapaayos kong alulod. Malapit na ang tag-ulan. Paliwanag ng kanyang ama. Hindi hinihingi ang kapatawaran, Giovanni. Binibigay yon gaya ng respeto. Bahala kang gawin kung ano ang gusto mo. Pero pakiusap, huwag sanang madamay ang pamilya ko sa kung ano mang problema mo. Malamig niyang sabi at tinalikuran nito. Padabog niyang sinarado ang pinto ng kwarto. Nanatili ang lalaki sa bahay nila sa sumunod na mga araw kahit ayaw niya. Siyempre ang mama niya ang nasusunod sa pamamahay nila. Hindi niya pinapansin ng lalaki at madalas na nagwa-walkout siya tuwing nagtatangka itong kausapin siya. Nasaan si Papa, Mama? Nilibot niya paningin sa buong bahay. Wala rin si Giovanni at tingin niya ay isinama ito ng ama sa kung saan. Pumunta sa bukid, anak, mag-aararo. Ganun ba? Bakit hindi niya sinabi sa akin na samahan ko sana siya? May kasama na. Abay, di mo aakalain na marunong pala makisama ang boss mo na yun. Marunong din sa mga gawaing bahay. Sinibak lahat ng kahoy kanina bago sumama sa iyong ama sa bukid. Gusto raw matutuhan ng mga gawain sa bukid. Puri nito sa lalaki. Pakitang tao lang yun, Mama. Hindi mag-iisang linggo, wala na yun dito. Kung gusto mo siyang umuwi, anak, pagbigyan mo na. Kausapin mo na at nang magkaunawaan na kayo. Nagpapakumbaba na nga ang isa. Ayaw mo namang yumuko at pantayan ang ginagawa niya. Hindi siya nakasagot sa tinura ng ina. Mapagpatawad naman talaga siyang tao. Ewan ba niya't naiinis siya kay Gio sa mga ginawa nito na muntik na niyang ikamatay. Ihatid mo na lang tong tanghalian nila ng papa mo sa bukid. Alam ko nag-aalala ka rin kay Giovanni. Kausapin mo siya at pilitin mo nang umuwi. Sige po. Nakanguso niyang sambit sa ina. Mabilis naman siyang nakarating sa bukid. Hindi naman yun kalayuan. Umupo siya sa ilalim ng puno at pinanood si Giovanni na nag-aararo ng palayan. Puro putik na ang buong katawan nito. Hindi man lang ito nandidiri at parang normal lang na naglalakad sa araruhan. Kinawayan niya ang ama na agad na lumapit sa kanya. Kumain muna kayo, Papa, bago magpatuloy sa pagtatrabaho. Anya rito. Tawagin mo na rin ang boss mo. Mukhang desidido na tapusin ang ginagawa niya. Utos nito sa kanya. Bakit ako, Papa? Aba, alangan namang ako. O gusto mo bang ipatawag ko sa ibang dalaga ang boss mo? Ninuso ng ama ang malayong gilid kung saan may mga kababaihang panay ang panonood sa ginagawa ni Giovanni. Sumama ang timpla niya sa nasaksihan. Padabog siyang naglakad palapit sa lalaki. Kumain ka muna, Giovanni. Mamaya mo na yan ituloy. Sigaw niya dito. Mauna na kayo ni tatay. Tatapusin ko na to para maaga kaming makauwi. Sigaw rin ito pabalik. Kumain ka na kasi. Makakapaghintay naman yan. Matigas ang ulo nito. Kahit anong pilit niya ay hindi ito nagpatinag. Sa inis, nagmarcha siya palapit dito. Hindi bali nang madumihan siya. Mabuti ito, may suot na overall suit at nakabota. Siya ay tanging shorts lang. Hayst, ang kulit mo talaga, Madison. Sabi nito at mabilis na lumapit sa kanya. Sa isang iglap ay buhat-buhat na siya nito. Mas lalo tuloy siyang nadumihan. Kailangan pa bang madumihan ako para lang mapilit kitang kumain? Ilitang sabi niya rito. Sinabi ko bang lusungin mong putikan para mapilit akong kumain? Ah, so kasalanan ko. Concern lang naman ako sa'yo kasi hindi mo naman nakasanayan ng pagbubukid. Bakit mo ba ito ginagawa, Gio? Humihingi ka ng tawad, di ba? Okay, pinapatawad na kita. Tigilan mo lang to, pwede? Binaba siya ng lalaki sa medyo matigas na lupa at imbes na magmarcha palayo ay hinarap niya ito. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Kaya mo ba kailangan na magpapanggap na girlfriend mo ay para iligtas ang totoong mahal mo? Kasi alam mo mapapahamak siya mula sa mga kaaway mo kapag nalaman na siya ang totoong mahal mo. Of course not. Bakit naman kita ipapahamak? I would never do that. Kung ganon, bakit nagsinungaling ka sa akin? Nalaman ko na yung mga nagmamatsyag sa akin na hindi naman pala mga magulang mo. Mga kidnapper sila. Ano, para hindi ako matakot at makipaghiwalay sa'yo?
Ginamit mo lang ako. Muntik na ako mapahamak, Giovanni. I'm sorry, Maddie. Pero hindi ako nagsinungaling sa'yo. Mas lalong hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay mo. Mahal kita, kaya ginawa kong lahat masiguro lang ang kaligtasan mo. Kung ano mang sinabi sa'yo ng mga kidnapper, wala yung katotohanan. Patawad kung nadamay ka sa gulo ng pamilya ko. I'm sorry kung pati ang kasal ay kailangang ipilit ng mga magulang ko para lang masiguro na hindi na ako muling maiiwan pa. I'm sorry kung nasaktan kita, Maddie. Punong-puno ng pagmamakaawa at pagpapakumbaba na sabi nito. Hindi niyo man lang ako tinanong kung gusto ko magpakasal sa'yo. Oo, mahal din kita. Pero hindi ako papayag na maikasal sa lalaking hindi naman sigurado kung mahal din ako. Sinabi mong gusto mo ako, pero mahal mo pa si Sean. Ginawa mo lang akong panakipbutas. Sinabi rin ni na mama na mas nauna mo siyang iligtas kaysa sa akin. Nasasaktan na sabi niya. That's not true, Madison. Mahal kita. Hindi ko gagawin ang lahat ng to kung hindi kita mahal. Alam kong nagdududa ka sa mga intensyon ko dahil nagsimula tayo sa isang pagpapanggap. Pero bigyan mo sana ako ng pagkakataon na iparamdam sa'yo na seryoso ako. Na totoong nararamdaman kong pag-ibig sa'yo. Na hindi na lang to isang laro ng pagpapanggap. Mahal kita higit pa sa sinasabi at pinapakita ko. Tumitig ito sa magandang mukha ni Madison. I'm sorry kung hindi agad kita nailigtas. Inuna ko si Sean dahil sinabi sa akin ni Daddy na kinidnap siya at sila nang bahala sa'yo. Akala kasi nila hindi manganganib ang buhay mo. Late ka na rin nilang nahanap. Nasa ospital ka na noon. But it doesn't mean na hindi kita mahal. Nagkamali lang kami dahil kinorner namin ang mga kaaway namin. Pareho nila kayong pinagtangkaan ni Sean. Pinuntahan agad kita noon sa ospital pero nasabi ng mama at papa mo na wala ka na raw dun. Pinahanap kita at nalaman ko nga naligtas ka rito sa inyo. Kaya hinarap ko na muna ang gusot sa pamilya at kalaban namin. Fine. Pero bakit ka naglihim sa akin tungkol sa kasal? Akala ko surprise yun. Late ko na rin nalaman yun, sweetheart. At maniwala ka na napakasayo ko nung araw na yun. Pero bigla mo akong tinakbuhan. Sinong hindi tatakbo? Hindi ko naman alam kung mahal mo rin ako. Kinulong nito ang mukha niya sa palad. Mahal kita, Maddie. Sa altar ko sana sasabihin sa'yo sa pamamagitan ng vows ko. Pero umalis ka naman. But it's all in the past. Hindi na yun mahalaga. Pero may tanong ako sa'yo. Ano yun? Maaari ba kitang ligawan, Maddie? Liligawan kita, pati na rin ang mga magulang mo. Liligawan ko rin, pati ang buong baryo, makamit ko lang ang matamis mo, oo. Kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang puso ay ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Madison. Ang pagtatampo at galit para sa lalaki ay unti-unting humupa. Totoong mahal mo ako? Hindi pa ba sabat na narito ako sa harap mo at hinihingi ang kamay mo sa mga magulang mo? Hindi ako mag-aararo dito kung hindi kita mahal, baby. Kung mahal mo ako, bakit inabot ka ng halos 1 buwan bago ako sundan? Hindi mo man lang ako na-miss? Kasi ako kahit galit ako sa'yo, miss na miss din kita. Pinigilan ko lang ang sarili ko na bumalik sa trabaho dahil akala ko hindi mo ako mahal. Ipinakulong ko muna ang lahat ng taong nagpahamak sa'yo bago ako pumunta rito. Hindi ako matatahimik hanggat hindi pa nila pinagbabayaran ng ginawa nila sa'yo. Siniguro ko munang mabibigyan ka ng hustisya bago kita puntahan. Hindi mo alam kung gaano naging mahirap para sa akin na magtrabaho nang hindi ka nakikita. Nasanay ako na parati kang nasa tabi ko. Halos sa'yo na nga ata umikot ang mundo ko simula nang makilala kita. Hindi ko alam pero yung babaeng para sa akin, nasa harap ko na pala. Nakita mo kung gaano ako nasaktan noon kay Sean. Pero dahil sa'yo, mabilis akong nakabangon. Ang simpleng timpla mo ng kape at pagbibiro mo sa tuwing nagsusungit ako ay malaking bagay sa akin. Sa'yo ako kumakalma at napapangiti kahit palihim. Sus, etchos mo lang ata yan eh. Hindi totoo yun. Liligawan mo talaga ako? Manliligaw sa akin ng isang Giovanni? Ang lalaking galit sa mundo ay payag akong gawing mundo? Just say yes, love, and I'll give you not just the world, but also the universe. Kasinungalingan. Hindi ko kailangan ng universe. Ikaw ang kailangan ko. Kaya it's a yes na. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi niya. Talaga? Oo, ayaw mo ba? Ang romantic kaya dito. Best place para sa confession. Saksi natin ang kalabaw ni Papa saka ang mga chismosa naming kapitbahay. Napalingon sila sa mga kapitbahay nilang tila mga kinikilig na nanonood sa kanila mula sa ilalim ng mayabong puno ng akasya.
Ang ama naman ni Madison ay pangiti-ngiti lang sa pwesto nito. Oo, at gusto ko ang lugar na to. Sobrang saya ko, Maddie. Thank you. Promise na hindi ko to sasayangin. Magsisimula ulit tayo sa umpisa. This time, hindi na tayo magpapanggap. Sa pagkakataong to, totoo na ang lahat. Pangako nito sa kanya. Hinawakan ni Giovanni ang kamay niya at hinila palapit sa kanyang ama. Tatay, liligawan ko pong anak nyo. Gagawin ko lahat, matanggap niya lang ulit ako. Hinihingi ko pong basbas nyo. Magalang na pamamaalam nito sa Ginoo. Abay anak, wag mo nang pahirapan tong son-in-law ko. Isipin mong hindi ka na bumabata. Kung mahal niyo ang isa't isa, magpakasal na kayo at nang magkaapo na ako. Tukso ng ama sa kanila. Uminit ang pisngi ni Madison sa sinabi ng ama. Papa naman, humihingi pa lang ng basbas. Huwag ka namang humingi agad ng apo. Next year na lang. Anya. Nagtawanan ang dalawang lalaki sa sinabi niya. Hinayaan ni Madison na manligaw sa kanya si Giovanni ng ilang buwan. Dinaman niya ang panliligaw nito sa kanya at sa mga magulang. Pagkalipas ng 3 buwan ay sinagot din niya ito sa harap ng buong pamilya. Nagulat siya nang sa araw din yun ay nagpropose rin ito ng kasal sa kanya. At nagulat pa siya nang dumating din ang mga pamilya ng binata. Maddie, I know that I've been a jerk. Nagsimula tayo sa pagpapanggap. Pero nung nagkasama tayo, hindi pagpapanggap ang lahat ng mga ginawa at sinabi ko. Matagal na kitang gusto at hindi ko lang maamin sa sarili ko. This time, my love, I want us to take another step in our lives. I've been dying to go home with you, sleep and eat with you, to be with you always and to start a family on our own with you. Madison, in front of your family and friends, I want to ask you, will you marry me? Madamdaming pahayag nito sa kanya. Maluha-luha siya habang dinudungaw ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Oo, papakasal ako sa'yo, Gio. Gusto rin kitang makasama habang buhay. Emosyonal niyang sagot dito. Nagpalakpakan ng pamilya nila. Sinuot ni Giovanni ang singsing sa daliri niya at niyakap siya nito ng mahigpit. Thank you so much, love, for making my dream come true. I love you. Mahal na mahal din kita. 3 buwan ang naging preparasyon ng kanilang kasal. Sa probinsya ni na Madison sila ay kinasal. Kaya naman traditional na wedding sa probinsya ang naging kasal nila. Marami ang mga dumalong bisita. Para kay Madison, yun na ang pinakamasayang araw para sa kanya. Ang araw na hindi niya makakalimutan. Ang honeymoon nila ay ginanap sa Madrid. Dahil sabik sila sa isa't isa, agad na nagbunga ng isang magandang supling ang pagmamahalan nila. Sabi nga ng matatanda, maswerte raw ang mga batang nabuo sa honeymoon. Blessing ang pag-uwi ng lola ng asawa niya dahil naging daan ito upang magpanggap sila ni Giovanni. Blessing ang gulo at ang sakit na naranasan nila. Blessing ang pagsilang ng anak nilang lalaki. Natutuhan ni Madison na sa buhay ng isang tao, mahalaga pa rin talaga ang pamilya. Na kahit ito man ang maging dahilan ng pighati, pamilya rin ang siyang lulunas roon. Natutuhan niya rin na mahalaga ang komunikasyon sa isang relasyon. Kung hindi siya pumayag na makipag-usap ng maayos sa lalaki, siguro ay hindi siya ganito kasaya ngayon kasama ang anak at asawa niya. Siguro hindi niya nakuha ang blessing na matagal na palang naghihintay sa kanya. Mabuti na lang at sinunod niya ang kanyang puso. Wala na siyang pagsisisihan pa sa huli. At ganoon din naman ang kanyang dating boss na ngayon ay mister na niya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.